Nakikisawsaw ka, this is the time of Risa. Far from over ang bangayan ng Malacanang at ni VP Sara sa pinakahuling batuhan ng tirada. Kalkala ng trabaho ang hamon ng magkabilang panig. Hoy, kalkala ng trabaho, Claire. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ayon na rin sa RA 6713, public office is a public trust. So dapat ipaalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Yan, napakagandang tanong. Public office is a public trust. Coming from you, Risa. Ay, Claire. Hindi, may pagkakaparehas na to sila ni Risa, di ba? Yan pa. Tanong ko sa inyo. Saan nagkakaparehas si Risa at saka si Claire? Okay, sabi niya, public office is a public trust. Si Marcos ba nagpa-drug test na? Di ba? Eh sinasabi nyo na bakit hindi nyo patunayan kung adik si Marcos o hindi? Nasa inyo ang burden of proof. Hindi po yun ang issue. Hindi naman po dinidemanda si Marcos na, ay nakademanda ka Marcos dahil adik ka. Wala namang ganunan eh. Ang sinasabi nila, dapat ang presidente ay pinagkakatiwalaan. At paano pagkakatiwalaan kung sabi ni Tatay Digong, siya ay gumagamit? Kaya nga, para mapatunayan, dahil siya ay may bahid ng droga, according to Tatay Digong, dapat magpa-drug test si Marcos. Hindi ito madadaan. Akala mo ba, Claire, pag sumagot ka, yung pag-iisip ng taong bayan na gumagamit ng Coca-Cola si Marcos ay mawawala dahil sumagot ka? Yung pagdududa ng taong bayan dahil sinasabi nyo na kayo ang nagbibintang kay Marcos na siya ay drug addict. Kayo magpatunay sa tingin mo? Mawawala yung duda ng taong bayan sa kanya? Uulitin ko, ang importante rito, nagtitiwala ang taong bayan kay Marcos. Paano magtitiwala ang taong bayan kung ang pinuno mo addict? Ulitin ko, hindi natin pinagbibintangan si Marcos. Pero bakit hindi siya magpa-drug test? Ikaw ba, Claire? Napag-iisa ko na silang dalawa. Ikaw ba, Claire? Papayag ka, driver ng anak mo, addict? Sige nga. Mga kasama mo sa bahay, addict, payag ka? Oh. Kung sabihin nung driver mo, ikaw nagsasabi sa aking adik ako di ikaw magpatunay. Ano sasabihin mo? Hindi. Ang usapan dito, may tiwala ba ako? Ipagkakatiwala ko ba yung anak ko sa'yo? Hindi naman kita dinidemanda para sasabihin mo ang burden of proof nasa akin. Namang klero. Kaya alam mo, huwag kayong magsasalita. Sa lahat ng magsasalita about public office is a public trust, you are the least person na may karapatang magsalita nito. Dahil yung amo mo na pinatatahol ka, takot magpa-drug test. Kung walang ma-report, baka walang natrabaho. Huwag nang Yan, ito pa. Isa pa. Ulitin ko. Kung walang, kasi ito binibintangan nito si Claire, yung pagpunta sa saan ito sa Australia ni BP Sara. No? So kung sabi niya, trabaho yon pero walang mai-report. Bakit siya sa'yo magre-report? Kung ako si Vice President, sa tingin mo magre-report ako sa inyo? Binabalasubas nyo nga ako? Kung ako si Sara, hindi ako magre-report sa inyo. Nek-nek nyo. Magre-report ako sa taong bayan. Doon ko sasabihin ko ano yung ginagawa ko. Hindi sa'yo. Hindi kay Marcos. Sino kayo sa buhay ko? Ganon. Yan sasabihin. Kung ako si napagbubuhol. Kung ako si BP Sara, nakaw. Asa ka pa. Diba? Pero speaking of trabaho, 3 taon na nga kayo Anong report nyo? Anong infrastructure? Anong nagagawa nyong trabaho sa taong bayan? Ang daming gutom. Yung baha.
Bilyon-bilyon ang proyekto natin sa baha. Bumabaha pa rin. Saan napunta yun? Tapos kayo pa may gana magtanong na, umalis lang? Papuntang Australia? Siya naman ang gumastos? Kine-question nyo pa? Ang kapal na mo. Parang ako na ikukumpara ko ito sa isang addict. Example lang to, Claire, huwag ka magagalit ha. Baka magalit yung amo mo eh. Isang addict. Tapos sisilipin mo, ay grabe siya, takot siya magpa-drug test. Addict siguro yun. Pero siya nga addict. Ganyan ang ginagawa mo. Yung isang araw gusto mo mag-report sa inyo? Wow! Ito sasabihin ko sa iyo, Claire. You cannot force respect. Kung walang respeto si BP Sara diyan sa nagpapatahol sa iyo at sa nagpapakain sa iyo, we cannot blame BP Sara. Kasi ginigain po, tinatrabaho po ang respeto. Hindi hinihingi sa presscon. Hindi idinidemand yan. Mabait pa nga si BP Sara. Naku, kung ako talaga Vice President. Lalo ko pang babarahin yan. Ligoy-ligoy pa. Sa ilang linggong batuhan ang tirada ni Vice President Sara Duterte at ng Malacanang, isa lang daw ang tanong ni Palace Press Officer Claire Castro. Nasaan ang ebidensya na talagang nagtrabaho ka? Nitong Hunyo kasi, inamin ng bise na personal trip ang kanyang pagpunta sa Australia at Malaysia. Pero dahil siya naman daw ang nagbayad ng trip expenses, wala raw siyang responsibilidad mag-disclose ng impormasyon. At bukod sa perfect example daw ng isang bobo ang pahayag ng palasyo tungkol sa kanyang mga biyahe, hindi siya kundi ang gobyerno ang nagtatago sa mga issue. That is political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so magtuturo ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan. Tama yan. Pansin nyo ba? Biglang naging laman ng balita si Bongbong kasi magsosona na. Trabaho siya rito, lahat na lang. Naging karpintero, naging teacher, di ba? Paikot-ikot. Hindi naman niya dating ginagawa. Claire? Ganyan ka na ba kabobo, Claire? Dati ka namang vlogger. So, ako kasi nakaka-relate ako sa vlogger, nakikita natin yung ginagawa ng mga politiko. Anong nangyari sa'yo, Claire? Parang bigla kang nabulag. Tama sinasabi ni BP Sara eh. Ginagawa siyang pantakip. Itong Marcos, wala talaga akong katiwa-tiwala. Hindi po tayo aasenso sa panahon ng Marcos. Kasi imbis na gumagawa sila ng paraan para solusyonan ang problema ng mga Pilipino, ang hinahanap nila, yung masisisi nila para mapagtakpan yung kanilang pagkukulang. Garapalan na po. Garapalan na yung kanilang pang-aabuso. Hindi talaga nila aayusin ng Pilipinas. Wala akong katiwa-tiwala sa Administrasyong Marcos. Proyekto, kawalan ng Mamaya po pag-uusapan natin yung mga Duterte senators. Sasampahan o iimbestigahan si Risa Hontiveros. drama, kawalan ng kaayusan sa ating bansa. Ang buwelta naman ni Yusek Castro. Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Sino ba sinasabihan mo dyan, Claire? Yung amo mong si Marcos. Diba? Ito si Claire. Yung parang nakikisawsaw sa issue ni Risa. Kasi alam naman natin na may malaki pong issue si Risa. Hindi natin maintindihan kung ito ay style ni Claire na parang ayaw niyang mawala. Ayaw niyang mawala sa limelight, ayaw niyang mawala sa diskusyon, ayaw niyang mawala sa sirkulasyon, kailangan na relevant siya parati, kaya daldal ng daldal. No, yung
wala namang kwenta sinasabi. Alam niyo yung sabaw? Ganyan na po ang mga pinagsasabay nitong si Claire. Sabaw na po. Hindi po hindi po katangian ng isang abogado yung ganitong klaseng utak na sabaw. No, isipin mo parang sinasabi niya na hindi madadaan. Ano yung sabi niya? Yung hindi madadaan ko sa pagmumura yung ganito, ganyan. Nako, yung amo mo nga. 'Di ba? Ikaw nga, Claire, ano bang nagagawa mong trabaho sa Pilipino? Hindi nga, 'di ba? Sinisilip niyo yung trabaho ni BP Sara. Ikaw ba? Anong nagagawa mong trabaho? Wala. Yang kadadaldal mo ba? Natutulungan mo mga Pilipino? Yang kadadaldal mo ba? Mabubusog ang mga Pilipino? Yang kakabanat mo ba sa Duterte? Yaan ba ang isang trabaho mo? Na ikaw'y sinasahuran ng taong bayan para banatan ng Duterte? Ano ang silbi mo sa mga Pilipino? Di ba, Alisana, dumagdal ka dati, wala akong pakialam sa'yo, vlogger ka eh. You are earning your own money. This time, ang nagpapakiyain sa'yo, ang kinikita mo galing sa Pilipino. Ano ang naiambag mo sa mga Pilipino? Anong naitutulong mo sa mga Pilipino? Wala. Ang ambag mo lang kay Marcos. Yun lang. Doon ka lang nakakaambag. Siguro sa mag-asawa. Siyempre, sasagot ka dahil hindi kaya sumagot ni Bongbong. So tago siya sa palda mo. Oh. Hanggat nakaupo si Bongbong, haya-hayang buhay ni Lisa. Oh. So sino na pagsilbihan mo? Di si Bongbong at si Lisa. Yung mag-asawa. O haya-hayang buhay nila. Sa Pilipino, wala kang silbi. Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho? Siya naman po ang nagbanggit na trabaho, nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, Una-una, sasagitin ko ito ha. Yung binabanggit mong ethical, si Marcos ba may ethics? Let's talk about ethical. Yung ginagawa ni Risa, unethical. Nagbabayad di umano ng mga testigo. Sinilip nyo ba? O dahil double standard kayo, mga ipokrita kayo? Si Marcos ba? Are you talking about ethics? May problema ang mga Pilipino sa Iran, dyan sa Israel? Nagpunta ng Japan biglaan? Naghihirap ang mga Pilipino manunood ng concert? Ethics sa ethics? You are talking about ethical? dala ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Naninindigan Ako, yun lang ang sagot ko dito kay Claire. Una, gastos niya. Hindi naman gastos ng pera ng taong bayan. Di ba? Halimbawa, kami, wala kayong pakialam kung magkano kitain namin. Dahil kinikita namin to. Pero pag patungkol na sa mga opisyal, yun ang pera na ng taong bayan eh. So hindi naman niya ginamit yung pera ng tabayan. Tsaka uulitin ko. Hindi siya kailangan mag-report sa'yo. Hindi siya kailangan mag-report sa presidente, sa taong bayan. At alam ng taong bayan kung anong tinatrabaho niya. Ngayon, kung hindi mo alam, bobo ka. Yun lang naman, yun ang totoo eh. Bakit kami alam namin, ikaw hindi? O di lumayas ka dyan. Baka walang tiwala sa inyo, kaya hindi nyo alam. Oh. Kami nga hindi namin alam kung anong tinatrabaho ni Marcos. Nasa happy, baka nasa happy ngayon si Marcos. Diba? Ilan ang Pilipinong gutom? Ilan ang Pilipinong walang trabaho? Anong tinatrabaho ni Marcos? Oh, happy moment na naman siya. Official functions.
Naninindigan pa rin ang bise na political persecution ang kanyang impeachment. Sa usad ng trial, malapit-lapit na ang inaasahang appearance ni VP Sara. Iha. Hindi lang si BP ang naniniwala na this is political persecution. In my opinion, even you naniniwala ka that this is political persecution. Even the Dilawans, the Reds, the senators, the congressman, admit man nila o hindi, they are not stupid. They know that this is political persecution lang. Even yung mga boss mo, yung mga producer mo, yung may-ari ng istasyon mo, in my opinion, naniniwala sila that this is all political persecution. Yun ang sa tingin ko, ha? Kasi kabobo mo naman kung hindi mo nakikita to. Hahabulin mo yung 150 million na confidential funds. Ang tataas nga ng confidential funds ng mga iba. Huwag na alisin natin dyan, baka sabihin sinisigawan ko siya. Di ba? Yung sinabi nga ni Chanko, pipirma lang sila 150 million eh. Okay lang sa inyo? And eto si Claire, talking about ethics, ethical? Ethical ba yung ginawa nila ng pinsan ng amo mo? Umimik ba kayo? Si Sara ba ang unethical o kayo? Diba? Oh. Nakikisaw-saw ka lang eh. Issue niya ngayon, huwag ka makisawsaw. Huwag ka makirelevant.